Morning everyone! O, kumusta ang Noche Buena ninyo? Siguro excited na kayo para sa medianoche. Ilang tulog na lang. At today, tulog bukas. Ay oo, mga tatlong tulog na lang. Dalawang tulog na lang actually. New Year na, 2025 na. Ay, alam mo naman, nandito kami to remind you, tandahan, hinay-hinay ang puso ninyo. Si Alvin Algico po ito. Kasama po natin ang puso ng programang ito. Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo, also in green. Tiner naman tayo, Ate B. Oh, hi, Vin. Ako, Green ba ang kulay ng 2025, Ate B? mocha daw. So, yung hindi tayo swak. Sige na, complimentary naman eh. Green and mocha go well together. Yung swerte naman ay nasa puso natin yan eh, di ba? Hindi naman sa kulay yan. At tamang-tama, usapang puso po tayo. Paano ba aalagaan yung puso? Dami pong kumain ng husto. Alam nyo, wala palang break dapat yung pag-aalaga sa ating kinakain, sa ating exercise, sa ating lifestyle. Hindi pala excuse lumamon sa panahong ito. Sige ho. Para ho magpaliwanag bakit, anong pinagsasasabi namin, kapiling po natin eksperto. Okay, volunteer ng kanyang oras, Dr. Luigi Segundo, isa po siyang cardiac electrophysiologist. Ang ibig sabihin lang yon, heart rhythm specialist po siya at director po siya ng Philippine Heart Association at Philippine Heart Rhythm Society. Hi, Doc Luigi. Magandang umaga po sa inyo. Merry Christmas! Happy New Year! Good morning. Happy Good morning, New Year. Ate B and Alvin. Yan, kasi i-play natin yung episode na to on the 29th. So reminder ito sa ating mga kababayan na kakain na naman sa medianoche, Doc. Alam mo naman, di ba? So kayong mga cardiologist, kayo ang mga taga-remind sa ating mga kababayan na please do not indulge and do not indulge too much kung hindi talaga maiiwasan. Ano bang pinaka-general reminder palagi ng mga cardiologists pag ganitong season, Doc? Siguro to simplify everything in moderation. Saka ang pinakamaganda, ayaw naman namin kasi nasabihin ay KJ kami, di ba? If you look forward to more Christmases, more New Years, more holidays to celebrate, kung ano yung religion natin, di importante na pangalagaan yung puso. Huwag kakalimutan na kahit nagse-celebrate, i-celebrate din ang puso by being conscious about what we eat and maintaining a healthy lifestyle. Nice. Pero totoo ba ang sinasabi nila pag holiday season, marami sa totoo na inaatake sa puso? Is that a fact? Yes, oo, no? Combination of a lot of things. We don't really think yung risk factors nangyayari lang pag holiday. Dati na yan, no? Pero na-emphasize lang pag holidays kasi nakakaligtaan dahil busy tayo, mag-shopping, mag-party, nakakaligtaan ang maintenance, nakakaligtaan ang check-up. At unfortunately, karamihan siguro ng clinic namin ay sarado. So emergency room na pupunta, no? So yes, it's recognized na around the holiday season ako mas maraming dumadami talaga yung pasyente natin sa puso. So ano ang culprit? Is it alcohol most of the time, Is it lechon? Is it the fatty food? Or is it the emotion, Kasi pag holiday season, may reunion, nagkakapatawaran, nakikita mo yung mahal mo sa buhay. Things like, anong culprit? Alvin, good that you pointed it out because it's everything that you mentioned. Mahirap din kasi to single out, no? Kasi lahat yan kailangan i-control natin, no? So all of those things, yung inactivity that happens with a lot of parties, overindulgence, no? Food, na unhealthy, salty food, fatty food, including kasi na-mention natin holiday heart syndrome, including alcoholic drinks na mahilig talaga ang Pinoy. Doc, babalik tayo dun sa paano ba gumagalaw yung puso. Kasi maintindihan natin kung paano nakaka-apekto yung mga nabanggit ni Alvin doon sa normal na pagtibok at pag-function ng ating puso. Sana hindi kayo mabore, pero meron tayong normal na battery which is called sinus node. Wala pong kinalaman sa sinus sa ilong kasi yun ang masikat. And yung sinus node na yan ang nagbibigay ng normal na pintig, bilis ng puso. Nabanggit ko yon kasi nakikita ko dito holiday heart syndrome. While it's important to mention everything that has something to do with heart health,
Pag sinabi kasi na holiday heart syndrome, may kinalaman sa palpitations tuwing holiday season. And if you correlate that with normal na pintig, during these times, iba yung nagiging source, hindi yung sinus node. Nagiging irregular yung heart rhythm. And patients feel that as palpitations, no? Okay. So yun. Paano yung heart rhythm natin? Is it the same as when you get the pulse rate? Yes, Oo. yes. No? Ang pinakamadali natin, of course, you can feel yung sa dibdib, yung tibok ng puso. And pagpansin niyo regular yan, no? And pinakamadali rin, if ititrace nyo yung sa under the thumb, no? Using your second and third finger, ideally, mararamdaman nyo rin yung pulso ninyo, no? Yes. In fact, pag naramdaman nyo yung pulso ninyo, the cadence, no? Regular yan. Predictable kung kailan yung susunod. And you can look at a clock or a watch and then bilangin natin yung pulso. Normally, when you're resting, it's between 60 and less than 100 beats per minute, no? Pag na-excite kayo, bibilis yan, syempre. No? Pag natutulog, normal na medyo mas mabagal. No? Yung mga pasyente na nagkakaroon ng arrhythmia, pag nagiging abnormal na, either napakabilis o kaya irregular. Sorry, parang peculiar lang. You've mentioned na dapat second and third, did you say? Oo. Kasi, ako kasi nasanay na thumb. So, mali yung thumb. Pwede naman, pero sometimes masariling pulsation yung thumb and it might mislead you when you count. So, what we advise is to use your second and third finger. Accurate ba yung mga smartwatch? Accurate ba to? Yes. Good that you brought it up. Yes, no, but may konting caveat. Kailangan maganda yung contact. Ako rin, minsan medyo maliit yung wrist, no? So, common na tinatanong sa akin yan, nagpapacheck up ko lang nararamdaman, pero abnormal yung number sa heart rate monitors nila, no? Yes, it's pretty accurate, pero it's also technology. So, kung kunwari siguro nabasa o kaya gumagalaw, no? So, I tend to review yung datos nga sa telepono nila. But when they come to my clinic, I don't just look at this one-time recording. I look at the trend, no? Kasi minsan it just causes you anxiety pag abnormal doon. O kaya sinasabi ko, i-verify nyo din po, kapain nyo yung pulso nyo para ma-verify nyo, baka naman tayo. Alamin ang iyong pulso, no? Makakapag natin yung pulso, sa ilalim ng lalaki, no? Tapos bilangin, kung regular, no, bilangin siguro in 15 seconds. Pag ginawa mo yan, times ba? Akala ko, okay. Sige. Mas maganda yung 60 seconds, no? Pero kung regular naman, pwede natin sigurong i-simplify that you count it in 15 seconds. If you multiply that by 4, then it will give you your pulse rate, no? So pulso sa iloob ng 1 minuto. Normal, pag nagpapahinga, dapat 60 to 100, no? Pag napansin nyo na irregular, no, o kaya mabagal o masyadong mabilis, baka hindi naman automatic na sakit, pero ito ay pagkakataon para bumisita sa inyong favorite doctor. So if it goes below that, and if it goes beyond that, maybe it's time to visit your doctor. But generally speaking, if it goes beyond that, ano ibig sabihin nun? Anong possible na meaning? Mabilis yon. Yung mga hindi delikado, pag nilalagnat, talagang mas mabilis ang pintig ng puso. Pag dehydrated, anemic, no, mas mabilis mag-circulate yung dugo para mag-compensate. So one of those possibilities. Isa pang simpleng explanation, kakainom mo lang ng kape. So kailangan, parang pag nag-check ka ng blood pressure o kaya pulso, ideally medyo 1 hour na from last coffee intake. Pero may mga arrhythmia na gano'n ang presentation. Wala namang emotional excitement, walang lagnat, walang coffee intake, pero may arrhythmia pala, abnormal na pulso, kaya mabilis sa pahinga. Doc. So if it goes below that naman, ano naman yung pwede pag below naman? Yung simple na hindi naman sakit talaga, yung mga athletes, talagang ang atleta, ang imagine nyo dan, the heart is really conditioned. It doesn't really need to beat fast, no? Kasi may regular exercise. So some of them mas mabagal sa 60. We accept that, mga 55, 56, no? O kaya may maintenance medication para sa blood pressure to really control the heart rate. O kaya medication na heart attack na pinapabagal namin talaga, no? Pero yung sakit talaga, sa pag-edad, may mga pasyente po na nagkakaroon ng tinatawag naming bradycardia. Bumabagal yung pintig ng puso. Yung iba doon, baka mga ilangan ng pacemaker.
Oh, ganun pala yun. Pag kumain ka ng isang platitong lechon, tumataas ba yung heart rate mo? Hindi naman. Pwede because depende, no? Pero hindi yung acute na, again, pagdami sa lechon, no? But again, it's not just the eating of lechon, it's the excitement, kwentuhan, ano? At nako, kapag pulutan yan ng alcohol, mabilis talaga ang pulso. Ayun. So, natuwa ko nung tingnan pag ginawa ko, Ay, Direct normal yung ko. 7. Oo, normal yan, no? At saka nakikita ko rin kasi yung pulsation. It's presented as an image, of course, no? Parang pag gumamit kayo ng pulse oximeter, nakikita nyo rin yung pulsation. Yes. Nakaganon. Oo. Pag magsasend pala, doktor na kita, Dok. Pag magsasend pala ako ng image, magandang i-record siya para makikita mo rin yung tibok. Pwede. Yes. Kaya actually, itong mga technology na to nagagamit minsan sa teleconsult. Minsan, relevant yun ng pandemic, di ba? So, ibang pagkakataon, lalo na kung follow-up check-up, pwede yan gamitin na tool for teleconsultation. Baka bago yung battery mo, Tibi. Ha? Baka bago yung battery. Kasi depende sa battery nga eh. Pag medyo palyado yung battery, babagal yun. Pag bago yung battery, bibilis yun. Ng cellphone o ng puso? Kaya ng smartphone niya, di ba? Di battery yun. Oo, smartwatch niya. Oo. So, depende sa battery. While we're at it lang, dagdag lang natin na gaano kahigpit ba dapat yung smartwatch? Kasi marami naman yan na ang ginagamit, may mga runners. Ano ba dapat yung tamang fit para tama po yung makuhang measurement? Ang pinakamagandang sabihin dyan, we follow the recommendation ng gumawa ng technology. Maraming brands, no? Yung iba smartwatch, iba talagang heart rate monitor lang. Pero kung pansinin nyo kasi yung ilalim ng smartwatch, meron niyang parang umiilaw sa ilalim. Opo. So, ang kailangan, nakalapat yan sa balat. Tama. Okay. Yung super tight, siguro accurate, kaya lang baka masaktan kayo, baka naman masyado masikip yung blood flow. So, basta nakalapat ng flat yung ilalim ng relo natin, sapat na yun. Okay, At Tibi, ako 57 lang. Ikaw, mas mabilis ka. Ako less than 6. Kasi kulang ako sa cardio. Baka athlete si Alvin. Hindi, Diyos ko po, laki nga ng tiyan ko eh. Pero, sabi daw nila, ewan ko kung totoo, sabi ng mga doktor na kasi nag-worry ako eh. Sabi ng mga doktor na nakakausap ko, mas maproblema ka pag mas mabilis kaysa sa mas mabagal. I don't know kung totoo, generally speaking daw. Mas marami sigurong sakit associated with fast heartbeat, no? But when you mentioned 57, well, mas madali kasing tandaan yung 60, no? Sa ngayon, pangkalahatan, we accept actually 55. So Okay. 57 is okay. And marami kaming pasyente na re-refer sa amin, 50 to 48, pero nagwo-work up kami. Kumbaga may mga pinanganak talaga na ganyan yung pulso and walang problema sa kanila. But the important thing there is see the doctor first para at least we know, no? Kung may risk tayo ng mas may peligrong sakit. Siguro, Doc, hindi lang ako mabilis ma-excite. Hindi mo ako ma-excite ng agad-agad. It will take time bago mo, pang diesel ako, Doc. Ako hindi ganyan. ako pang gasolina. Bagay talaga. How often should you check your heart rate or your heart? Paano ba right. Yung mga wala namang sakit, no? Siguro periodic, kahit once a week, walang nararamdaman in general, no? Pero yung mga pasyente na may sakit, nakita na namin at saka nagsisimula kami ng gamot para makontrol yung presyon at saka yung heart rate. Minsan sinasabihan namin, kada dose po ng gamot, pakicheck nyo muna yung pulso na nyo kasi i-hold natin yung gamot na to, no? So, iba-iba. Depende sa risk. So, sa tingin ko, in fact, kunyari, blood pressure, pag normal naman, ang sasabihin, once a year. Pulso, siguro, mga once a week. Kasi madali lang naman gawin. Wala namang expense yan, no? Oo. So, partner yung pulso at saka blood pressure. Oo, kasi hindi necessarily mabagal yung pulso, mababa yung blood pressure. Yes. Hindi all the time mabilis yung heart rate, mataas yung blood pressure. There are two separate parameters na chine-check namin. Wala akong iWatch at TV. Yung Apple Watch mo ba, mini-measure din yung blood pressure? Hindi ko alam kay Doc. Yun nga yung tatanong ko sa kanya kung anong mga apps at may pang BP rin eh.
Oo. Syempre, na-research natin yan. Pero hindi naman tayo nag-endorse ng particular na produkto. So siguro regarding blood pressure, I hope you understand when we recommend and we set targets. Siguro kung namomonitor nyo, nag-iiba-iba rin yung target based on data. Kunyari, cholesterol, blood pressure. No? What standardized talaga, meaning yung base sa datos, talagang arm blood pressure. No? Pero yun kasi talaga ang recommended But to make things convenient, at saka alam nyo naman yung mga engineers, magagaling, they also, some have included wrist blood pressure. So ang masasabi ko lang doon, while for some patients, no, they closely correlate. Pag yung mga pasyente ko, chine-check ko sa wrist, chine-check ko sa cuff nila, sa arms nila, halos pareho, o kaya may pasyente ako, mas mataas ng 10, mas mababa ng 10. No? So, hindi ko nire-recommend, pero ang tinuturo ko na lang is araling yung trend. So, merong mga smartwatches na aside from having yung heart rate, aside from having ECG, alam niyo yan, merong iba nakakapag-ECG. Meron, no? Meron. Wow. Nakita ko Apple Watch yan, depende sa kung anong, what you call this, version, no? Merong iba nakaka-trace ng ECG. Meron ding nakaka-trace, nakaka-check ng blood pressure. Merong nakakonekta na cuff in the wrist and they measure the blood pressure. So, while meron na tayo nun sa Pilipinas, no, I don't necessarily recommend it. Ang sasabihin ko lang, if meron kayo nun, siguro i-compare sa standard blood pressure na using the cuff. At saka siguro coordinates closely, especially kung nagme-maintain ng blood pressure at nagsusukat na tayo, coordinate closely with your doctor kung tama at accurate. Pero meron na. No? Okay, sige. Okay, that's a good one. Sige. Pasko naman no? Malay mo, watch bigla yung regalo nyo sa sarili nyo for your health. Malay natin, di ba? Thank you, Ate B. Thank you for the smartwatch, Ate B. Bigla ka lang magagaling. Smart ka na, hindi mo na kailangan. Ibalik natin sa discussion, Doc, na related sa Christmas. Pwede ba na ang diskarte mo sa buhay ay parang, nabanggit ni Ate B kanina, yung cheat days? Total Pasko naman Di ba pwede na mag-cheat muna ako? Total Pasko naman. Noche Buena at Medianoche lang. Kakainin ko muna kung ano ang gusto ko. Tapos I will go back to my normal healthy ways after the holiday season. Is it correct or incorrect? Nako, mali yan. Kailangan nga, we have to be more physically active. No? One of the risk factors that we're seeing among Philippines, may datos tayo dyan, 2018-2019 Philippine National Research Institute data. Physical inactivity, which is defined inactivity. Dapat kasi meron tayong activity 1 hour lang per day. Imagine, yun lang naman ang kailangan. And it doesn't necessarily have to be to go to the gym. It can be choosing to use the stairs kaysa sa mag-elevator. Siguro mag-park tayo ng malayo ng konti. Tiisin na natin yung lakad ng konti. Just to choose to walk. No? It's so convenient after heavy meal na napagod ako, mahihiga ako talaga. No? But medyo mahaba-haba itong holiday natin sa Pilipinas kasi we celebrate Christmas very early and New Year by freaking span. No? Yung inyong magandang nasimulan, every New Year's resolution, mawawala lahat pag Christmas and it's hard to go back. No? And those are the things actually that can cause sudden rise in blood pressure, sudden rise in heart rate. At doon tayo pwedeng delikado. No? So hindi excuse ang holiday season, Doc? Hindi excuse. Hindi siya excuse. It's actually more reason to incorporate physical activity. No? If you want to eat more, then maybe exercise more. And I was about to go there. No? What if, yun na lang, lalamon ako, pero doblihin ko yung exercise ko. Kung dati 1 oras lang ako maglalakad, ngayon gawin ko 2 oras, pero ang kapalit nun, kakainin ko lahat ng gusto ko. Pwede yun, but still, I hope choices natin healthy. At siguro, mahirap kasi, while that really makes sense, no? Yun naman ang gusto namin. You eat more, but you exercise more. Ang important, iba-iba kasi yung risk natin. No? While we give recommendations and generalize because it's easier to do that in pag ganitong mga platform, it's good na siguro before tayo mag-indulge, magpa-check up na tayo, check natin kung okay ba cholesterol natin, para we know what risks we're dealing with.
Kasi hindi talaga pantay-pantay. May iba, pinanganak ang cholesterol levels, maganda. Kahit na medyo maraming kinakain na karne at oily food, hindi masyado Yes. tumataas. May iba naman, nasa normal siguro, pero survivors na of heart attack and stroke. So, mas maingat tayo sa kanila. No? Ganda So, na So, importante. naging tatlo na. Iba yung Hindi, baseline. naging tatlo na ngayon. Sabi niya kanina, pulse rate, blood pressure, may binigit pa siya isa ngayon. Cholesterol naman, iba pa yun. Ibang sukatan naman yun. Naging tatlo na. You were saying, Ate B? So, sinabi ni Doc kanina, dapat alam mo kung saan ka nagsisimula. Alam mo yung baseline mo. So, dapat bago pa magpasko, alam mo na yung nagpa-executive check-up ka ba? Ano bang dapat yung mga test na pinagawa mo para alam mo yung baseline mo, Doc? Yun ang maganda at ang nire-recommenda namin, as early as 30 siguro. May mga, ang babata ngayon, mataas na yung cholesterol And mind you, hindi naman lahat yan gamot agad. No? Again, yung normal levels at hindi na natin ibaburden yung mga pasyente natin na alamin yung normal levels when it comes to cholesterol because sa aming doktor, iba-iba yung threshold for treatment. So marami sa pasyente natin, 30 naman, bata naman, wala namang high blood, walang diabetes, hindi na stroke, hindi na heart attack, mataas ang cholesterol. At least may abiso na mag-exercise ka, iwasan mo ito para guided ka. Yun yung maganda, di ba? At kung maganda naman yung cholesterol, then you can probably be more confident celebrating during Christmas. Pero yun na nga, yung mga, lalo na diabetes, so magdadagdag pa ako sa mga parameters na nabanggit kay Alvin, blood sugar. Kasi once you have that, mas stricto na kami sa cholesterol, magkaakibat din talaga yung mga yun. So sana pala, aside from yung mga testing, ano yung, kunwari pupunta sa ospital, CBC, ano ba yung mga dapat pinapakuha para may checklist po kami, Doc? Ang pinakamaganda kasi talaga, lalo na marami dyan nagpapatest, tapos ang daming laboratory results na abnormal, kakabahan. Importante talaga is it's within a context na physical examination ng doctor, and then the doctor decides na ito yung nararapat sa'yo. Yung tinasabi nating executive checkup kasi sa operation terms ng hospital, it's so convenient to clump them together, no? But if you look at their packages, no? Iba-iba pag senior, iba-iba sa babae per age, no? So the best talaga is you see a doctor first and then siya yung magre-recommend, no? Of course, ako puro puso yung tinitingnan ko, pero yung iba baka merong ibang sakit na ma-detect during physical examination. Pero Ate B and Alvin, siguro kung walang sakit, bata pa, wala pang previous heart attack and stroke, yung basic siguro at least it includes if 30 na and above, blood sugar din, cholesterol. No? Common din yan, CBC, syempre, at saka yung kidney function creatinine. So, sa pasyente mo, ngayong medyo na, tapos na tayo sa Noche Buena Ano usually ang ina-advise mo when it comes to their diet? Ano sinasabi mo? Di ba yung mga matitigas na ulo kang pasyente? Paano reminder ng Doc Luigi sa kanila? Yung talagang kailangan ay strictly i-monitor ay sugar, fatty food, red meat kasi yun yung magko-contribute sa cholesterol, and sweets, sugar. But having said that, iba-iba kasi tayo. Yung iba diabetic na, so kailangan mas maraming restriction. Yung iba may risk lang, so kailangan medyo nasa gitna siguro. But those who are still young, tas very active, wala namang diabetes pa, siguro sila may pinakamaraming sweets na lang. Pero you're not telling your patients, hindi mo sinasabihan yung pasyente mo not to eat kasi may epekto naman yun sa kanilang psychological well-being naman. Bagong taon at Pasko, hindi mo pa kakainin, sasama naman ang loob, di ho ba? Okay. In fact, what I advise them is maybe choose a small plate. Practical kasi sa totoo lang, pag Christmas season, dinner, 3 siguro o 2 at least yung dinner parties mo, no? Lalo na yung in-laws tapos sa parents mo naman, no? So maganda talaga siguro to just use a small plate. The idea there is to taste a bit of everything, not finish everything, 'di ba? At ayaw din natin na mawi-waste Ang dami kasi daming lalagay, 'di ba? So siguro small plates. And hindi rin maganda yung iba ang iniisip, kakain ako ng marami sa dinner, hindi ako kakain ng breakfast, hindi ako kakain ng lunch. No?
That's May iba right. naman sinisikmura, no? While in others, nagwo-work siguro sa kanila yung intermittent fasting. Naririnig natin yan, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon po, bagay sa inyo yun, angkop sa inyo yun, no? So, pinakamaganda, small frequent feedings, and then maybe observe your portions. Kaya lang sasabihin ng biyanan, mukhang hindi siya nasarapan sa niluto ko. Parang kunti yung kinain. Masama ba? Alam sa Pilipino, gano'n. At saka ipipilit yan, Dok. Hindi, dagdagan mo pa. Siyempre, kung mahihiya ka, kakainin mo naman. Tapos sa dulo, magsisisi ka ngayon, Dok. Nanay ko at asawa ko. Ganyan eh. Sharon Cuneta na lang natin. Ay, Sharon na lang. Para ibalot na lang natin yun. Siguro yun ang one way doon, no? To show appreciation. Napakasarap po. Pwede pong ibaon ko na lang. Ay, no? Maganda yun. Maganda. Mukhang ginagawa ni Doc eh. Yes. Hindi kasi ako nagluluto eh. Tapos pakain mo na lang, Doc, sa mga kasambahay, or i-share. Ano kasambahay? Ako kumakain. Huwag ka naman ganyan. Di ba, it defeats the purpose sa TV. Ikaw pa rin palang kakain doon, pagdating sa bahay. Yung time ko, kunwari, masarap yung dessert, kakainin ko pa rin yan. Pero alam ko kasi, may sarili akong time na kapag nag-dessert na ako, na-take home ko na siya, alam kong pwede kong ilakad yun eh. Alam mo yun, natatime ko lahat. Tama, Doc, no? Pwede bang, tama ba? Yung nabobola ako. Pwede bang ilakad, i-cardio mo yung kinain mo? Oo. When it comes to physical activity, di ba sabi natin at least 1 hour a day, aerobic exercise is what we recommend if you're watching your heart health, no? And aerobic exercise, these are exercises that increase your heart rate. So even walking will do that, no? Slow jog will do that, no? Hindi kinakailangan magpunta sa gym. So pwedeng gawin yun. And we also recommend pocket exercises. Not all of us can dedicate 1 hour mag-exercise. So you can do 20 minutes in the morning siguro, in the afternoon. No? Wag lang too late at night. Di kayo makakatulog if you exercise too late at night. Okay. So pwede din pala na, pwede palang iutay-utay. Akala ko, isang oras para may epekto talaga. Pwedeng 20-20-20, gano'n. Pwede, oo. Alam niyo, Doc, siguro bit of advice na natutunan ko dahil hirap to make it a habit. Siguro talagang paplanuhin mo rin na ipasok yung lakad sa oras sa araw mo. Hindi yung parang afterthought lang siya. Correct. Tama yan kasi sabi ng mga fitness coach, ang favorite kong naririnig nila, failing to plan is planning to fail. So mas maganda siguro intentional, lalo na pupunta na tayo sa New Year's resolution di ba? So siguro plan it well, no? Really inject kung kaya talagang magpunta sa gym at schedule, di mas maganda. But really inject those pocket exercises in between your day siguro. Yung datos actually sa mga smartwatches, it's not really what you see there, it's the motivation it gives you. Di ba minsan may reminder o tumayo ka na o ang exercise ring mo na close mo na, no? So that's the data there. Motivation, yung feedback, not really just yung absolute numbers. And choose better friends yung influences sa yung i-influensyan ka to move rather than sit. Yung barkada mo, lamon, promise. Totoo yan. Or kasama mo sa puyatan, ang kaibigan mo, nabanggitan natin ng galaw, ang pagkain. Dok, masama rin daw ang walang pahinga. Tama yun, no? Adequate sleep is also recommended. Baka siguro time na yung nilagay namin dito na PHA puso muna, no? Kasi nabanggit na natin yung lahat, no? Sige, flash mo na, Marl. Flash mo na yung PHA. No? So, ito hindi lang heart health, no? Bukod sa Philippine Heart Association, pati Philippine College of Physicians, Philippine Stroke Society, Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, no? Nag-agree kami, ito yung maganda, hindi lang para puso, no? Although, dahil kami nag-initiate, PHA, this is Philippine Heart Association, puso muna, no? So pagkain ng sustansya. May meaning pala, may meaning kada letra, Doc. Ang galing. May meaning naman yun, may meaning yun. Sige, go. Wag manigarilyo, alam na natin yan. At ito, hindi lang to cigarette smoke, no? All forms of smoking, even vaping may harms din, no? Aktibong pamumuhay, yung consciously include exercise or physical activity. Presyon ay kontrolin. So, kumonsulta sa doktor kung may hypertension. Kung may sakit na, uminom ng maintenance. Sugar ay kontrolin. Kung diabetic na, kailangan yung gamot, no, na maintain.
obesity ay iwasan and exercise can help there. Matulog ng kumpleto kasi tinanong mo Ate B, ano? So, important then that we sleep. Nakikita natin yung elevated blood pressure minsan related to it. Umiwas sa stress. Hindi na, sorry, kulang ng S dyan. No to alcohol at ayawan ang food na mataas sa cholesterol. No? Ayun. So yun na yun. Yun ang ibig sabihin ng pasalamat tayo may Oo. PHA, may Philippine Heart Association na nagre-remind po sa atin from time to time. Yan sina Doc yun. Diba? Alala ko palagi pag heart, si ano pangalan na interview natin palagi at TV? Yung cardiologist. Doc Tony? Si Doc Tony. Si Doc Tony. Miyembro niya si Doc Tony, Doc, no? Tony Kumia? Sorry, Tony Lechon. Yes. Cardiologist po si Tony. Very active din po. So ma-achieve naman, kaya naman ito, no, kahit anong edad, achievable naman yung mga acronym nyo dyan, Doc. Yes. Basta tinutulungan nyo lalo kami kasi nakikinig sila sa inyo. Kaya salamat sa opportunity to also remind yung viewers nyo. What I learned po from several interviews, cumulative pala ito, yung ginawa nating unhealthy lifestyle this season. Babawian ka. Hindi mo pala pwedeng, I don't know, is it reversible or does it go? Sisingilin ka. Dahil inipon mo ngayon, lamon ka, and then later on, mas mahirap bang itagtagin yan sa katawan mo or pagpagyan sa katawan? You're right there. Kaya gusto namin talaga yung walang excuse, walang break. Kasi we recognize yung habits. Yes. Some are habit forming, including smoking, diba? Pag sinimulan mo na kasi yan, mahirap matapos, no? Including yung sa physical activity, no? So yes, no, cumulative, lalo na sa heart, these are chronic diseases, no? When you mentioned yung hindi magiging reversible, siguro just to give hope na sa ating pasyente, depende sa stage ng disease nila, depende sa stage ng risk factor nila. May mga nare-reverse tayo, ha? For example, the importance of physical activity. Napanood ko si Dr. Cynthia, no, nag-usap kayo about exercise. Bago pa tayo maggamot, pag nag-exercise yung patient at wala namang risk, medyo elevated lang, napapababa namin yung blood pressure. Napapataas namin yung good cholesterol, no? When patients quit smoking, the most early results that we see, yung HDL, the good cholesterol, tumataas, no? Ang sabi nila, sa smoking, cumulative siya, yes, kung lalo na kung heavy smoking history, yung cancer risk, no, at saka lung problems. But you can reverse yung heart risks. Ang sabi, if you stop smoking for 3 years and sustain that, maybe yung heart risk mo, parang marireverse mo. No? Of course, hindi pwedeng isolated yan. Kasama din cholesterol, blood pressure, sugar, etc. Maybe as a New Year's resolution, pwede kayong magpa-check, di ba? I mean, yung ipa-check mo na lahat, tapos tutukan mo kung saan yung mataas. Di ba sa company may ganyan naman? Yung may check, tapos mataas ang cholesterol mo, focus sa cholesterol. Mataas yung, ano pa pong matataas? Triglycerides mo, yung mga ganun. Ano? Blood sugar. Yun ang i-focus mo. Imbis na wish list ngayon, may checklist na tayong gagawin sa kalusugan natin dahil bagong taon, di ba, Doc? Yes, important yun. Saka, yung isa siguro that we need to remind our patients and our viewers, hindi ito lahat nararamdaman, no? When we see patients na mataas yung blood sugar, it's been there for quite some time. Yung cholesterol, it's been there for quite some time. So if you start early, baka there's a chance you might not need to take maintenance medications o kaya mababa lang, di ba? Pero kung late na, pag may naramdaman kayo, malamang baka may sakit na. No? So it's better to have yourself checked before may maramdaman. Doc, pahingi namang tip. So, ngayon, 2 days before New Year's Eve, at siyempre kakain, ano bang signs and symptoms na nandyan na yung heart attack? Naku, sinasabi ko sa inyo. Hindi ba biglaan? Wala namang oras na pinipili yan, hindi ba? As in a flick of a finger, pwede kang ma-atake, di ba? Tama, no? Chest pain, no? Sakit sa dibdib, ang pinaka-common kung heart attack na ito, no?
maraming, habang sinasabi natin to, common yan, lahat ng pasyente, pati bata na may risk factors, sumasakit yung dibdib ko, no? Ang pinaka-common description, discomfort na pamimigat, no? Lalo na sa kaliwang parte ng dibdib, no? Lalo na kung kumakalat sa left arm, no? Pwede yan. And it's usually triggered by increase in heart rate. So that means physical activity, no? Nakapahinga kayo, okay. Lumakad ka, tapos quite consistent. Pag umaabot na ako, Doc, sa tuktok ng second floor, dun bumibigat. Pag nagpahinga ako, nawawala. So yung ganong description, the quality, pamimigat, no? Yung trigger, physical activity, or siguro emotional excitement, kasi napapabilis ng heart rate na, no? And it's quite consistent and reproducible. Talagang with certain level of activity, lumalabas siya. At pag nagpapahinga ka, nawawala. That discomfort we call angina, no? So that's like silent na. That's a warning, no? And aside from chest pain, the other possibility, yung the same triggers, the discomfort will be hinihingal o nahahapo. O kaya physical exertion gives you those symptoms. Baka yun na, no? So that's angina. That's a warning sign na baka may block. Yeah. So sorry, it does not happen after the meal. Kasi baka isipin mo, lumamong ka after a few minutes, ayan na. Hindi ganon. It takes time before that happens, right? Yes. So I'm talking about angina, the warning signs of may bara ka na ng artery, no? Yes. Now, yung heart attack, yung description natin na pamimigat, no, physical exertion triggers a discomfort, and then it persists. Baka heart attack na yan, no? Kasi kung may actual na heart attack, ang gagawin mo is to bring the patient to the hospital immediately. Hindi mo siya pwede pahigatin, painumin ng tubig. Ayan, you know what Filipinos do, right? Yes, ER na, no? ER na yon. Kasi may mga treatment tayo na when given very early, might reverse the severe complications of a heart attack. No? And you can actually survive a heart attack, right? No? Pwedeng first, second, third, fourth. You can, pero sana hindi na tayo umabot sa second, third, and fourth. But you can, no? You can survive a heart attack. So yung important doon, no? Dalhin lang sa ospital. At saka, syempre, we accept na hindi lahat ng chest pain heart attack. Doon lang natin malalaman sa assessment ng doktor and kung kinakailangan laboratory test in a hospital setting. So importante rin siguro, huwag kalimutan kung saan yung nearest hospital, kung nag-holiday tayo, lalo na kung may risk factor, mag-out of town, no? Kunin na yung mga numero ng ambulansya at saka sino yung nearest hospital in the area. No? Tama yun. It's a good thing you've mentioned that kasi useful information po yun eh. Pero ang susunod ko sana itatanong is, anong tips how to survive a heart attack before reaching the hospital? Okay. Well, as a patient, talagang to recognize your symptom para makapunta sa ospital. Just relax, no? Don't do anything anymore. Easier said than done. Siyempre, kinakabahan ka, bumibilis yung heart rate mo, no? Walang measure na nire-recommenda in a patient suspected to have a heart attack other than making sure the patient is comfortable. Kasi any additional activity might increase the heart rate. Ayaw natin yun. So, dapat nakapahinga lang yung pasyente. Huwag na siya siyempre ang mag-drive kung kayang gano'n, nakahiga siguro. Ambulansya ang may pinakamaganda. Adequate ventilation, no? Para nakakahinga ng maayos yung pasyente. Ibig sabihin, ibig sabihin, pag na-heart attack yung tao, hindi siya nawawala ng malay. O merong nawawala ng malay. Yun siguro yung sinasabi mo, Alvin, na complication of heart attack is cardiac arrest. No? Ay, patay ka na nun, Doc. Pag cardiac arrest, patay na. Patay na. Yung iba, nawawala ng malay. No? So, ang tip natin, parati rin tayo nagsasabi, hindi lang po doctor, nurses, at medical professionals ang dapat marunong mag-CPR. Dapat siguro marunong din tayo mag-cardiopulmonary resuscitation. Kasi it can be simply chest compression. Marami tayong information dyan. Paano forma ng kamay, Doc? Paano forma ng kamay? Turo mo nga, lagay mo sa video. Kailangan i-cross yung inyong dalawa, left over right, right over left. It doesn't really matter, no?
kailangan tayo nakaluhod sa gitna ng pasyente at yung puwersa po, hindi po nanggagaling sa arms but from the body itself. So, kailangan hindi tumutupi yung ating siko. Okay. At ang count natin doon, kasi you want to ensure na full force. Imagine that you want to really pump the heart. Ang una, kung nagka-cardiac arrest dahil hindi naman tayo medical professional, for example, no? Sabi mo nga, Alvin, baka naman nawalan ng mali o tulog o lasing lang. Subukan muna natin gisingin, no? Oo. Sa Amerika, di ba? Hey, are you okay? No? Yeah. No? Kung talagang wala, no? At saka tayo magsimula. Ang una din ay tumawag muna ng tulong. Mahirap yung mag-isa ka lang eh. Hindi mo masusustain yan. Mapapagod ka at one point. Tumawag ka ng tulong para meron ng susundo sa inyo, ambulansya, whatever. Kailangan sustained? Ilang minutes na sustained? Tuloy-tuloy hanggang magising kasi yung pasyente or hanggang dumating ang tulong. No? The idea there is kasi baka minsan ang inisip ng pasyente, no, kung nag-cardiac arrest na to, pumunta na tayo sa ospital, matagal yon, sakay natin sa sakyan, tapos nag-aabang lang, nagtitingin lang. Ano? When you do chest compression, imagine that you're preserving the heart para pag dumating sa ospital, when necessary treatment is administered, the brain circulation is maintained para sana yung ating consciousness ng patient is aware. Kasi every second, every minute na you just let na walang daloy ng blood supply to the brain, baka when the patient is awake, hindi siya completely functional. Diba? So that CPR extends yung heart function para the brain is preserved until the necessary treatment is administered. Walang gadget? Walang gadget that can help stimulate the heart? Walang ganun? Meron tayong AED, Automated External Defibrillator. But that doesn't necessarily substitute yung chest compression. Oo. So, talagang kailangan may chest compression. In hospital setting, syempre, alam namin na merong mga machine that can actually substitute the medical team to do the chest compression. Pero in out-of-hospital setting, talagang importante, chest compression. And sana, isa sa minumungkahi natin, lalo na in public places na matao talaga, may automated external defibrillator. Meaning, ikakabit yon, may ibang pagkakataon kasi hindi lang compression ang kailangan, shock din. So the automated external defibrillator actually coaches you. Do chest compression. Administer shock. No. Yun na lang yung gadget na pwede kung cardiac arrest. Sana marami sa public places natin yan. Yung mga kasambahay ba, pwedeng turuan how to do that? Kaya naman siguro, no? Yes. High school, college students, kayang turuan sa compression and the rhythm and the kaya? Sa teleserye dati ni Catherine at saka si Daddy, yung lolo niya sa isang teleserye, maraming na doon kasi nakita na pwede palang. Di ba, Doc, merong ganyan sa teleserye? Tama naman. Pina-check sa akin ni Michael Delizo yan kasi ginawa niya ng friend yan. We also advocate play CPR. Maganda na sinabi mo yon, Alvin. Sa Philippine Heart Association, if you remember, in fact, nagkita-kita tayo sa isang programa nyo noon, nagkaroon ng Samboy Lim Law. 10 years ago, may awareness about Samboy Lim, no? He has become the family, our advocates for cardiopulmonary resuscitation. And dahil doon, sa awareness noon, nagkaroon ng law that actually includes education about cardiopulmonary resuscitation starting grade 5. So nakikipagtulungan tayo sa DepEd, hindi pa lang ito na what you call this, na sasagawa kasi pinaplano, no? Pero nasa batas na 'yon, no? So in other countries kasi, sa Pilipinas wala tayong datos yung pinakabata, pero meron as early as 11, no? When they can already understand, no, nakakapag-chest compression sila. So, able-bodied na marunong na walang limitation to perform chest compression, pwede. So, hindi lang kasambahay. Talagang ang advocacy namin, lahat sana marunong mag-CPR. No? Hindi na sana, hindi po namin marunong mag-CPR. No, lahat na. Oo, lahat dapat lahat. Hindi po namin kayo tinatakot. It's just that, it's better to be ready. No, in case it happens, because you won't know when it's gonna happen eh. Hindi mo naman alam na ganitong araw, ganitong oras. Hindi, unpredictable yun, Doc eh. Tama. Okay. Anyway,
So, pahingi na kami ng final reminder sa'yo. May slides ka pa bang hindi na-discuss? Or na-discuss Tama mo na na. yung... Salamat na pakita lahat ng images na. Okay. Okay. Siguro, i-plug ko lang yung medical societies. Marami po tayong Of impormasyon. course. Kung nabitin tayo dito, no, we have our Philippine Heart Association Facebook page. Meron din Of po course. kaming Instagram. Yung mga detalye, kung nabitin kayo sa PHA Puso Muna, isa-isa po namin yung dinidiscuss doon. At pati na rin yung Philippine Heart Rhythm Society. So sana hindi kayo natakot doon sa huli naming sinabi tungkol sa cardiac arrest. Yes. Pinakamaganda, prevention is key, no? Yes. Tama pong mag-celebrate sa ating bagong taon. Bagong taon. Oo. Siguro kung hindi nyo pa nagagawa, piliin natin ang puso. This time, pag tayo po ay Piliin gagawa ang ng puso. 2 years resolution, 'di ba? Okay. Kaya PHA Puso Muna, no? Marami tayong minamahal, marami tayong mga gustong gawin para po magawa natin yan ng marami pang taon. Importanteng mapanatili na malusog yung puso. So, Okay. yung puso muna at check up sa doktor. At kung gusto nila magpa-check up kay Doc, si Doc is going to be sa... naka-duty siya sa Philippine... ano nga yun? The medical ano city. hospital? Medical The medical city. Sorry. Appointment lang po. Appointment lang. Ha? Sasabihin ko sa Philippine General Hospital. Hindi po. The medical city po. Si Doc. Appointment lang, ha? Oo. Baka wala siya doon Oo. kasi busy siya eh. Oo, hindi nyo abutan. Alam mo, ang importante talaga yung pinakamalapit. Kasi hindi ang traffic ngayon, di ba? So, lahat ng sabi ko, saan kayo nakatira, kilala ko kung sinong doktor dyan. No? Magpa-check up, pati ang ating mga DOH centers, meron yan. At meron silang mechanism to refer you if necessary. Okay, sige. Ang dami namang cardiologist, ano? Hindi ito kagaya ng ibang discipline na para kakaunti lang yung doktor. Mas marami-rami kayong cardiologist, Doc, ano? Halos nasa 2,000 na po ang membership. Marami-rami din. Hindi lang adult cardiologist, may pediatric cardiologist. Yes. Meron po kaming mga kasama na cardiac surgeon at saka mga cardiac anesthesiologist. Marami. Okay. So, paano ba yan? Yung mga litson, baka pwede na pong bawasan. Ano po? Yung mga hamon. Moderation. Si Doc kasi. Ayan, tuloy nagigilty kami. Pero tama yan. Tama yan ang guilty tayo. Thank you, Doc. Ako sparkling water lang ako paggabi. Promise. Ay, ikaw yun. Pero marami kasi sa atin na nakamonitor na hindi maiiwasan eh. Alam mo yun? Yung kailangan talaga may constant reminder. May constant na, di ba, pagsabihan mo. Diba? Thank you, Doc. Dati yung bonding kasama mo. Hindi mo naman kailangan kasama sa lamon. Importante magkasama at nagkwekwentuhan, di ba? Anyway. Oo. Pero pag may nagbigay kasi o may naghanda nandyan sa hapagkainan, talagang lalantakan. Kaya control. Ang ano mo dyan, mindful eating na naman. Babalik na naman tayo doon. And control. Kontrolin mo yung sarili mo. Thank you, Doc Luigi. Happy New Year po. O dahan lang po sa inom si Doc Remind. Thank you. Happy New Year. Si Doc Luigi. Thank you po. Maraming salamat. O, paano ba yan, Ate B? Hindi ko na nga ika-cancel ko na. Ka-cancel ko na yung litson. Magpapadeliver sana ako ng litson eh. Cancel na. Ang importante nga sharing. Pag mag-isa mo lang uubusin yan, yung litson mo, delikado ka. Pero pag nag-share, di sharing the calories, sharing the cholesterol, enjoy kayo. Hindi rin eh. Kasi kung isang buong litson yan, at aanim lang kayo mag-share, hindi rin. Hindi pa rin, di ba? Anyway, sige, wag na. Wag na lang. Isang buo, 1 kilo na lang. Pwede naman, di ba? Basta mindful eating. Dadagdagan ko yung sinabi ni Doc, piliin mong puso. Puso muna, oo. Pero gamitin ng utak sa pag-alaga sa puso, no? Oo. At saka hindi ngayon yan. Hindi ngayon ang epekto. Sinasabi ko sa inyo po, walang makakalusot. Babawian kayo at babawian, whether you like it or not. Yung pang-abuso, babawian kayo ng organ na yun. Ha? Happy New Year, everyone! Okay, si Alvin Alchico po ito, mindful eating. Go, go, go! And let's continue to take care of each other this coming year. Piliin ang mga magagandang impluwensya rin para better, healthy habits rin po tayo. Ano po? Ako po ang yung ate. Siyempre, kapag tayo healthy, happy. God bless you. Happy New Year. Happy New Year. Welcome 2025. Buhay pa tayo. Thank you, Lord. Bye-bye.